Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is September 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Almida Street, San Roque, Pateros. At dadalhin ko natin to. Wait lang. At medyo dadalhin natin sa may Science Club. I Hub pala. Science Hub Tower campus sa may Avenue McKinley Hills. McKinley Hills Cyber Park Western Butan po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. First traffic light, then the second traffic light, turn left. In 100 meters, turn left at the traffic light.
Magbabalik po tayo mamaya. Diba? Then, from being hopeless, we can be overflowing with hope. So, from being hopeless to being full of hope or being hopeful. So, talagang magpanghawakan po natin ang mga Bible promises na ating nakikita. And ito po yung pinaka-last ko. Today is September 18th. And gawin po natin itong, or let's make this a commitment. Or every time na tayo ay nahihirapan, isulat po ito natin sa ating mga journals or sa ating notebook or sabihin po natin ito sabay-sabay. So, ayan, sa mga nakikinig po sa ating or nanonood sa ating Facebook Live, pwede po natin itong basahin or sabihin out loud. So, sabi po dito, today or tonight, I will not stress over the things that I cannot control. So, hindi mo naman yung control, so I will not stress about it. But rather, I'm giving my fears and worries to God, and I will let Him take over it. Because I believe that God is good all the time. Amen. And of course, you don't have to be hard on yourself. You love yourself. You get compassion. You take time to rest. Kasi alam mo naman na ginagawa mo yung best mo. It's not only for you, but also for your family and most especially for God's glory. Kasi you know na if makapagtapos ka ng maayos, may maayos ka na work, then that's a time also na mas mag-glorify mo ang Panginoon dahil you will use that talent to be a blessing to other people. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay nagkaroon tayo or maibaon tayo mga kaalaman na ating napakinggan sa gabing ito patungkol sa academic coping with academic stress. So maraming salamat po, Ma'am Pam, at syempre sa ating mga listeners. Thank you very much, Ma'am Princess. Alam niyo po ba na kahit hindi na po tayo estudyante, yung klase ng stress na ng estudyante ay parang katulad din po ng mga ordinary ng mga tao, di ba? Akala natin ang ibang mga tao din po talaga na kahit anong pray, hindi pa rin po mawala yung sinasabi na, ay, nagpa-pray ka naman, pero bakit nag-worry ka pa Malakas, din? So, maybe you could try some other things. Physically. Laking gastos yan. pag nag-pray ka, hindi ka masyado na yung pinipag. Ano po? Parang hindi ka naniniwala masyado kapag nag-pray ka tapos hindi ka naiisip na parang hindi ka pa rin naririnig. Meron pong mga ganun. Meron po talaga ganun. Tsaka, dala po yun ng physical reaction. Oh, kasama pa po dun yung mga burnout, di ba? Yung sawang-sawa na. Opo. Tsaka, may lose of interest ka na sa mga bagay-bagay. Kaya, choice po talaga yun na ikaw ay bumangon, ikaw ay magkaroon ng healthy lifestyle. Kasi the Bible says, faith without works is dead. So, nag-pray ka naman na, Lord, tanggalin mo yung stress ko. Pero ikaw daw wala kang ginagawa mismo sa sarili mo. Hindi mo tinutulungan. So, it's a partner po yun sila. Opo, thank you very much. Good evening po kay Ma'am Mary Jane Nunez. At we are saying hello also po to Ma'am Irene Kanya. Good evening po. At saka kay Ma'am Flory May Sireño Nalia, Ma'am Norma Basco Bulacan, and Concepcion Sinhayas Millones, Paraluman Angeles. At sino ba to? Okay, Evelyn Tayan. Good evening po, Roger Muela. Mga kaibigan, kung gusto nyo pong magtanong habang nandito ba po kami ni Ma'am Princess, pwede po kayo mag-engage sa aming usapin. Pumasok lang po kayo sa aming Facebook account, AWR Manila 89.1. At pwede sa amin dito, sabi ni Ma'am Mary Jane, stress nasa isip lang. Diba? Pero kasi nagmamanifest physically, diba, Ma'am Princess? Parang Meron din po talaga mga physical reactions. as besides na ano ka na, minsan buryong-buryo ka, napapakapits kang mapag, tapos nahihirita ka pa. Yun po ang ating nakukuha pang masyado ng stress. Thank you po. Gets po ninyo yung message ko. Opo, hindi
minsan hindi ko lang mabasa ng masyado kasi po yung yung mga XXX ay hindi ko mabasa. Pero thank you very much po for contributing and for reacting. Meron lang po ako ditong tinitingnan sa lecture ni ma'am kasi ang empowering your well-being. Not everybody knows how to empower themselves, ma'am. At first step mo ng empowering your well-being, how do you see that? So, sa mga common tao po, for example, kay Mang Apo at kay Ate Iska, paano ba empower mo? Explain po nga haba pa po nag-explanation. Para nagtitinan mo ka, paano po yung empowering? Okay. Pag sinabi po natin empower, pinipili po natin yung choice na yun na tulungan ng ating sarili or pinipili natin yung ganong lifestyle para sa ating maikabubuti. Hindi lamang yung para sa ating sariling kapakanan. But we're also doing that kasi we know na if we ourselves are okay, then we can also help other people better. For example, isa kang nanay, tsaka syempre may mga anak ka or may asawa ka. Tapos may sarili ka ding na-experience ng mga issues or mga stress. Tsaka sa bahay mo may mga stress din sila. So kapag ikaw mismo yung ini-empower mo yung sarili mo, nakakain ka ng tama, matutulog ka sa tamang oras, tsaka babawasan mo yung mga nagging, for example, mga ganon. So, one way na po yun na ma-empower mo yung sarili mo to be a better version of yourself. So, ayun, tama po kayo ng stress ay hindi lang po talaga siya limited sa ating mga estudyante, sa mga nakakaranas ng academic pressure. Pero it's a universal experience po na maaaring most of us or lahat ng tao ay makaka-encounter ng ganito. So, when we say empower, you focus more on the positive side at saka hindi mo pinapabayaan yung sarili mo na ay ganito na lang or kontento ka na lang na ganyan na lang yung lifestyle mo. Oo, yung kalagayan mo, yung situation ay ganun lang. Pero you strive for the better. Thriving, ayun po. Parang kung sa plant pa, mas nag-grow ka kapag natitiligan ka or kapag nagkakaroon, andun ka sa tamang environment. So, same with us din po sa pag-empower sa ating mga sarili. Does it have to do with, yung mind over matter thing? Yes, very similar. So, parang, instead of focusing on the negative aspect of the situation, no matter how bad it is, no matter how it seems to be very negative or very discouraging, but then you try to reframe, yung ano ba yung pwede kong makuhang lesson dito or ano ba yung saan ba ako mag-grow sa aspect na ito. So, very napakagandang tanong po, Ma'am Pam. Thank you very much, ma'am. At saka diba, kapag tayo yung namili naman, balik tayo dun sa choice. Kapag pinili natin na mga problema tayo, mag-review tayo, walang ibang maapektuhan tayo din eh. Ikaw ang lugi, actually. Correct yun. Kasi you will feel more miserable. Kanina lang diba, as we were talking off the air, choose to be something, to feel something on the positive side. Para hindi ka tatandaan, no? Hindi ka magkakaroon ka. So, magkakaroon ka sa'yo eventually. Pero, sure, pero hindi yung mas maaga. Meron dito pa si Ma'am Nunez, Mary Jane Nunez. For me, stressed and she keeps herself busy daw. She needs peace of mind. So, how do you keep yourself busy? Ma'am, can you suggest kung what are the things that you would like to make yourself busy about? Okay. Actually, madami po tayong pwedeng magawa to make ourselves busy. At the same time, we have to be careful na kapag tayo ay busy, wala na tayong deadline para kay God, diba? May mga ganun na citizen is very, very wise now and he makes us very busy. But on the other side din, idleness din ay isang
dangerous thing. So parang balance lang. So what are the things that can help you make easy? You focus on your goals. Ano ba yung gusto mong ma-achieve sa buhay? Anong yung mga gusto mong maabot? Gusto mo bang yumaman? Or gusto mo bang maging masaya? Gusto mo bang maging successful? And also, alamin mo or explore mo at yung mga gusto mong gawin. For example, yung mga habits mo, mga interest mo, na ay gusto ko na makapunta sa ganitong lugar pero wala naman akong means to do that. So how are you going to do that? Stress pa ulit. Oo, na-stress eh. Then na-stress ka ulit. Pero, it's a good type of stress. Kasi it helps you achieve your goal. Ay, kailangan kong mag-goal or kailangan kong mag-hustle hard. Kasi pag makuha ko to, magiging masaya ako. Ma-relieve yung stress mo. Especially if that is, for example, a place or a very relaxing place na, ayun, makakapawis yung stress. Mga ganun Ano pa? Ito pang tanong. Nakakadagdag ba sa stress sa mga estudyante ang pagkakaroon ng mga love life? Ay, very timely. In experience. Oh, perfect experience. Hindi ba lang? Kasi po nga, nung nasa, ano ka pa, high school, gano'n, or high school, nakaka-stress talaga siya kasi, di ba, isipin mo, bakit hindi siya nag-reply sa chat ko? Ano na kayo ginagawa niya? Hindi mo ba siyang kasama? Instead na mag-focus ka dun sa assignment na binigay ng teacher mo na kailangan isubmit the next day, hindi mo nagawa kasi nag-overthink ka na. Tapos, kung hindi mo nagawa, or hindi ka nakapag-study the next day kasi nag-date kayo or siguro yung date nyo ay hindi kayo hindi yung study date ba, yung parang getting to know each other. Pero if you're already in siguro mga college, more mature, then that could actually help to be a social support naman siya. And social support yung tawag doon ng kapag ikaw ay may love life. Pero wag mo na yung, pag high school ka, wag mo na muna iisipin masyado kasi isipin ka ng gift. Tama. Ano kaya? Yung bang mga masyado ka, wag mo nang i-exert yung effort doon. Sabi na kanina, yung goal, yung isipin. Wag muna yan. Yan. Diba? Living of those goals. Okay. So, ang nakakadagdag daw pa sa academic stress is that if you cannot really cope with your academic, parang gusto mo pang mas magaling sa pinakamagaling ng trabaho. Hindi naman sa pinakamagaling ng classmate. Kasi sa pagiging stress, nakikipag-compete ka eh. So, how do you maintain yung zest mo for studies and then you have also the satisfaction of getting that status inside or being in the academic kasi di ba sa ibang mga school merong section 1 merong may special class pa, so how do you what do you call this, manage your stress in order for you not to be very very competitive na hindi ka naman makakaano na wala ka ng ibang inisip yun lang. Or thank you Andy for 10 minutes, we are going to wrap this up. Or yung bang hindi ka rin naman masyadong nagka-try hard para din naman makipag-compete sa pinaka-more present. How do you do that? Okay, that's a very good question. Actually po may naging client ako sa isang counseling session na ganyan yung experience niya. Hindi siya naging masaya actually sa buong academic career niya kasi doon lang siya nag-focus sa studies niya. It's because he received mga pressure sa family niya, being the eldest, may mga expectations. So, ganun po. What you can do is you have to acknowledge that you are you're not a robot. So, as a human being, we have our limitations. We also have your strengths. So, you try to balance kung saan ka lang, hanggang saan lang yung kaya mo. Kung super na
bonggahan ng parang bida-bida sa lahat. Kasi, you know, that you have your limitations, but at the same time, you have your strength na pwede mong magamit kung saan ka nag-excel. So, ayun po Ma'am Tam, the bottom line is, we are human. We're not perfect. And, hindi, parang may mga tao na sinasabi nila na, my academics is my whole life. Pero yung time mo ay hindi lang umiikot sa pag-aaral mo. You also have your family, you also have your friends, and have your leisure time. So, balance. Pinag-usi na. Pinag-usi na doon, pero di tayo ni-stop dito. Nakago tayo eh. Moderation. We're saying hello to Kenners Ferras. Thank you for listening. Thank you for enjoying our lecture for tonight, our discussion for tonight. And we're also saying hello to our friends in Calbayog City. And of course to our regular listeners sa radio. Tayo po lahat dumaan sa pag-aaral. At marami po talaga tayong issues, lalo na yung mga financial na mga kahirapan. How do we cope with that? Are we going to help our parents, or are we going just to solve in the corner and say, hindi ko ako kaya pag-aralin, ano ko na? Ayan, isa din po yan sa mga magbibigat na usapin when it comes to education. So we have to acknowledge that our parents are also doing their best na kahit ako, malaki po yung kasalamat ko sa mga magulang ko na ako pa rin nakapag-aral sa inyo despite the, you know, the all expenses being away from them. But at the same time, maging grateful na lang din po tayo. Let's be patient, kapag hindi pa nakapagpadala, then let's just try for the best na hindi tayo mawalan ng motivation na kahit hindi pa nakapag-send ng allowance or bayad ng tuition, pwede naman mag-promissory note, gano'n. Basta hindi lang tayo mapanghinaan ng loob kasi sayang din naman lahat ng effort na binubuhos ng family mo or ikaw din as a student na lahat ng effort na binubuhos mo just to strive in your study. So, in all things, make God as your partner para hindi din tayo mapanghinaan ng loob. Ito pa ma'am, kasi minsan kung pwede kang tumulong, and if you have, what do you call this, The means, opportunity to earn and to help your parents, why not? Diba? Marami namang opportunities dyan nagka-come up para masabihan mo na, ay, at least, eto mami, wag nyo na po akong bigyan ng allowance. I'm happy. Diba? Kasi some of us are also working. Pwede naman siguro yun ma'am, diba? And that's one way of letting you know the value of work while you're still studying. And some of us also would graduate from college working, and even hard, right? Ni-stretch nila yung years bago sila mag-graduate. Ilang years ka sa college, ma'am? Ay, ikaw bata ka pa, so you have completed your parang dire-diretso yung pag-aaral. Just parang on time lang din. Ang iba po ay they have a contract with themselves. Meron akong classmate, they have a contract 10 years daw siya. Para lang makapag-aral, para pagtrabaho. Mga taga-pakinig, maraming salamat ng Princess. What's your last words for our listeners tonight? Ayan, sa mga gusto pong mag-aral, sa mga nag-aaral at sa mga nagpapalak na mag-aral ulit, this is your sign. Okay, this is your sign. Hawakan niyo po yung mga promises ng Panginoon na hindi tayo dapat na matakot kung ano man yung mga dadating sa atin na mga challenges or stresses kasi that's actually a part of our life. So, go for it, go for that masteral, go for that dignity, and use that talent for learning as a means to give a greater glory for our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you very much, Amen, to that. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya, tayo po lahat ay humahanap ng ibang mga stresses sa buhay. Pero, ito po mga stresses natin, this helps us to grow better, to be better persons, not only here in earth, but in the earth to come. Because you know what? God promises that if we just cast all our burdens to Him,
kanina ni Ma'am Princess, He will sustain us. Let's just think, sabi nga nila, kapit lang. Diba? Ingat po. Ingat po. God bless po. Hindi mo yung uso lang. Uso na po dati pa yan sa Biblia. Ang tao po, ay, pare-parehas lang naman po. Iba't ibang panahon lang at iba't ibang mga pangyayari. Pero pare-parehas tayo nakakatagpo ng mga stress, anxiety in our lives. And let us not be weary. Because sabi nga sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. Hindi lang yung heart, ha? Hindi nagsabi ng 1/2, 1/3, no. It says, with all your heart. At huwag niyong tiwalaan ng inyong mga pagkakaunawa sa kung ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran. In everything that you do, please always acknowledge God, and He will make your path straight. That's my favorite verse when I was in school still. In school that I have, siyempre maraming difficulties, pero God is great, and He is always gracious. If we ask Him, ay nako, isa lang yung snap at nandiyan na po yung ating huwag po kayong mag-alala because hindi kayo nag-iisa. Sabi nga ni Ninoy Aquino, hindi ka nag-iisa. Academic performance, hayaan nyo lang yung chill lang. Para huwag nyo i-stress ang sarili nyo. Mental health, ay, si Jesus nandiyan lang. Lahat naman tayo nagkakaroon ng problema ganun. Physical stress, matulog kayo. Sabi nga ni Ma'am, ilang oras ang tulog natin? 6 to 8 hours. Uminom na maraming tubig. Kumain ng prutas. At tumawa kagaya ni Andy na ating kasama ngayon. Malapit ang tumawa si Andy kahit naiinis ka. Mawawala yung inis mo kasi masarap tumawa si Andy. Now, before we go, let us have this verse come unto me. All you are labor and are heavy laden, and I will give you rest. That's a promise that God will always fulfill in Matthew 11:28. At hindi siya, God can never tell a lie, and He always fulfills His promise. Only if we ask it through Jesus Christ our Lord. Let this be a very good lesson for us tonight. Thank you very much once again, Ma'am Princess. We hope we can have you back. Sana may vacant time ka pa. Hopefully po. Maraming salamat sa pangalan po ni Doc Lalaine Alfanoso at sa pangalan po ni Doc RJ Guangco. Salamat po sa pagsaschedule at maraming salamat. We're looking forward to another batch of speakers in the days to come. At of course, ang ating guwapong nasa technical side, si Andy po ay nasa Pasay, si Ma'am Princess ay nasa Silang, ako po ay nasa Bicol. Maraming salamat sa internet at ang mga kasama natin sa Facebook Live, sa YouTube, at sa, of course, AWR 89.1 FM Manila. This has been Pam. Thank you very much. God bless everyone. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paano po muna sa bansa.